Etong si Senator Amy Marcos ay talaga namang nasa hot seat ngayon. Dumagsa ang galit ng mga Pilipino dahil po sa kanyang sinabi. Sabi niya sa isang pahayag, para sa akin, yan ang importante. Makatulong sa tao at tigilan na ang pangunguna ng pampulitikang impeachment na yan. Marcos said on Sunday. Pero sa kabilang banda, bakit iuurong yung impeachment? Tanggapin nyo na, talo na ang impeachment. Yun lang yun, kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na, she added. Mga kababayan, si Amy ay senador ng Pilipinas. Pero wala pa man ang trial, ay meron na siyang verdict. Wala pa man ang trial, ay humuhusga na siya na talo ang impeachment. Makikita natin ang sobrang napakabayas na isang senador sana ng mga taong bayan. Senador sana ng Pilipinas, pero lumalabas na iisang tao, iisang pamilya lang ang kanyang pinagtatanggol. Paano naman ang accountability? Mga katanungan tungkol sa paglustay ng confidential funds. Guys, ang ganitong klaseng senador ay hindi na dapat magkaroon pa ng pagkakataon na mahalal sa kahit anong posisyon. Ipinakita lang niya na siya ay hindi para sa taong bayan, kundi para sa iisang pamilya lamang. Hinihiling natin mga kaibigan na kung matutuloy man ang trial sa June 11, sana ay mag-inhibit siya dahil hindi siya fit na maging senator judge dahil ngayon pa lang hindi pa nga gumugulong ang trial at hindi pa nga naipipresenta ang mga ebidensya ay meron na siyang hatol na ito ay talo. Mga kaibigan, nakakalungkot isipin na siya po ay isang Marcos. Ang isang Marcos dapat ay manindigan sa tama at hanapin yung kung ano ba talaga ang totoo. Dapat ay magkaroon ng accountability. Mga kaibigan, dagsa ang negatibong komento dahil dito sa sinabi ni Amy. Basahin natin. Ang sabi, "What happened to you, Manang? Amy, hindi dapat ganyan ang namumuno sa bansa. Sana isipin mo ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Sige, doon tayo sa pananaw ng utang na loob dahil sa ginawa niya sa tatay mo. Pero dahil doon, nagdurusa ang buong bansa, sana isang tabi mo na lang muna yan kasi may kasalanan naman si Friend Sara sa'yo." Isa pa, dapat talaga hindi itiwalag ang Pilipinas sa ICC para itong mga mapangsariling interest pag gumawa ng katarantaduhan ay mapatunayan sa ICC na isulong ang kaso dahil kung dito lang, inaabuso lang ang batas. May tama siya doon. Dito sa tinuran ni Amy, pinapakita lang dito na hindi talaga maaaring litisin dito si Duterte, si Rodrigo. Dahil kapag dito nga naman nilitis, tiyak talo, tiyak mababasura. Kasi ayan si Amy na mismo ang nagsasabi na tanggapin nyo na, talo ng impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Hulyo pa, talo na. So, lumalabas lang dito na kahit kasuhan pa dito si Rodrigo Duterte ay walang magagawa ang mga pamilya ng biktima dahil talo talaga. Dahil si Rodrigo Duterte ay maimpluwensya. At isa, si Amy sa magtatanggol sa kanya hanggang sa huli. Gagapangin ang hustisya para lang maipagtanggol si Duterte. Kaya tama dito ang komento ni Andy Bordos. Isa pa, akala ko blood is thicker than water, pero kay Amy hindi pala. Isa pa, nasobrahan sa ritoke, nadamay pati utak, pera ng bayan ang pinag-uusapan, di yan sa inyo. Grabe talaga ang Amy na ito, naalis tuloy ang trust ng tao sa kanya. Isa pa, nasaan ang sinumpaan ng mga senador na maglilingkod ng tapat sa bansa? Correct. Si Amy ay senador ng Pilipinas, pero lumalabas na siya ay senador lang ng iilang tao. Kasi 88% ng mga Pilipino ay nagsasabi na dapat na
sagutin ni VP Sara ang kanyang kaso sa impeachment trial. Diba? Ano pa? Pag ganyan po pananaw nyo, sayang pagiging senador nyo. Bias, one-sided at may kinikilingan kayo. Di pa naman nagsisimula ang trial, yan na mga sinasabi mo. Senador po ba kayo ng isang tao, pamilya lang, o ng sambayan ng Pilipino? Kung para sa isang tao, pamilya lang po kayo senador, then wala po kayong karapatang maging senator, judge. Mag-inhibit na lang po kayo. Pass up. Sobrang unfair. Diba? Ano pa? Ano ba pinakain dito ni Sara? Mukhang hindi man lang nag-iisip magsalita at parang walang nakikitang mali. Kay Sara. Tama si Inday, Sara. Palitan na apelyido mo dahil hindi na bagay sa iyo ang Marcos. Wala sa mga ugali ng mga Marcos ang bobo. Tanga. BBM solid. Alam niyo mga kaibigan, napakarami nito at halos lahat ng nagkomento dito ay galit na galit kay Amy. Hindi man lang iniisip ni Amy ang nararamdaman ng taong bayan. Wala siyang pakialam. Mukhang manhid na talaga si Manang Amy sa mga komentaryo at sa mga hinaing ng taong bayan. Mukhang talagang dito lang talaga siya naniniwala at kanyang pinaninindigan ang mga Duterte kahit na nakita niya na mali ang ginawa sa kanyang kapatid. Alam niyo ba guys, doon sa dahig kung sino ang kanyang mga nakasalamuha, sina Harry Roque, Vic Rodriguez, Maharlika at yung iba pang grabe ang paninira sa kanyang kapatid. Guys, hindi ko yata yan maatim na makisalamuha sa mga tao na grabe ang paninira sa aking kapatid. Diba? Anong klase kaya siyang ate? Anong klase, mga kaibigan? No? Nakakahiya. Kung pwede nga lang mamili ang ating Pangulo ng kapatid, malamang hindi niya pinili yan. Kasi kita niyo naman, ang sama ng ugali. Ito po yung aking komentaryo at nakikita sa kanya bilang isang ordinaryong mamamayang Pilipino. Napakasama ng kanyang inuugali. Bias na bias, wala pa mang impeachment trial, wala pa mang nailatag na ebidensya, hinusgahan na niya na ito daw ay talo. Guys, yan ay paglabag sa Constitution at sa kanyang mandato bilang senador ng Pilipinas. Sa susunod na eleksyon, mga kaibigan, kapag tumakbo ka yan, huwag na natin yan pagbigyan na makaapak pa sa gobyerno. Dahil yung mga ganitong klaseng tao ay hindi dapat namamayagpag sa ating gobyerno. Real talk lang tayo, walang personalan.